Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Pagmamalupit ho ng abusadong amo, hindi kinaya ng pobreng OFW ho natin. Pinay, nawala na raw sa katinoan. Sus, Diyos ko po. Eto ho. Amo ho na ayaw pag magbigay ho ng exit visa. Ito hong kwento rito. Sa ngayon, nasa Makantani Ministry of Labor ng kawawang OFW. Ito ang deportation group ng mga OFW sa Riyadh. Una siyang dinala ng amo sa Saudi Social Welfare Administration, SWA, bago siya pinadala sa Makanti. Ay kasama natin ngayon mga bossing. Sa studio, si Leopoldo Peralta, kapatid ho ng OFW na si Perlita Panes. Okay, kailan nyo nakausap yung kapatid? O nakakausap niyo bang matinuman? Kasi po sir, meron po ako isang kapatid na bunso doon. Oo. Sila po lang sabi na asa deportation po yung kapatid ko ng isa na ito. Ngayon po, nagkita po sila ron. Ang sabi po sa amin, hindi na po maganda ang kanyang sitwasyon doon. Okay. Kaya po, mga isang linggo ron, tumawag na po kami sa agency. Ang sabi nga po, ba't daw ngayon lang namin sabi? Kasi po, kailan na kami nakakontak sa kanila. Para na lang po yung kalagayan niya ron. Pero ako'y nababahala sa sinasabi niyo. Nakakausap pa ba ng maayos? Or medyo nagkaroon na ng nervous breakdown to? Baka masyadong sobrang stress? Kasi po sir, anong unang nakausap namin, medyo sir nakahiga lang siya. Pangalawang usap namin, medyo parang nanghihina na. Pangatlo, hindi na nagsasalita siya. Okay. Kaya sir, para kami nagkakukuhan, gusto namin makauwi kaagad para gumaling kapatid namin. Pero yung kanyang kapatid, may isang kapatid kayo nandun? Opo sir, yung nasisilip naman? Makalawa lang po, buhat po nung napunta ng Makantani, hindi na po na niya nakita. Okay, okay. So, wala na kayong balita kung ito'y nasa agency or saan ba siya ngayon? Sabi po nung kakontak namin isang kasamaan doon, SWA po sinasabi. SWA, okay. Okay, andyan. Nakausap natin off-cam si Charmaine Lumibaw, office staff ho ng Horas Human Resources and Recruitment Agency Corporate. Ito ang kanyang pahayag. Sir, pinapractice na po sa yung documents ni Ms. Perlita Pares para po makauwi na po ng Pilipinas. Next time po, nakakauwi na po siya ng Pilipinas, sir. Sabi po namin sa kapatid, antayin nga po natin kasi i-practice po yun doon sa Saudi, sir. Okay. Alam nyo, pareho lang naman sinasabi ng mga agency. Hindi mo malaman, ito'y huhusgahan natin sila hindi sa kanilang mga sinasabi, bagkus sa kanilang ginagawa at resulta ng gawa. Correct. Para malaman natin yan dito, diretso tayo kay Josephine Tobia, siya ho yung Head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. Yes, good afternoon po. Siguro naman, Ma'am, narinig nyo kanina na para ho yun hindi na raw ho makausap ng maayos, parang nagkaroon na ho ng breakdown, pero nasa SWA na raw ho ngayon. Ano hong ating magagawa maliban ho doon sa ginagawang action ho ng agency? Sa Saudi Social Welfare. Exactly, Ma'am. Opo. Okay, oo. Although hindi ko narinig yung kasi nasa landline lang ako. We will follow it up dun sa ating welfare officer sa Riyadh para malaman kung ano yung sitwasyon ng worker and coordinate with the recruitment agency, with the PRA here. Kasi ma'am, si Erwin Tulfo po ito, Ma'am Josephine. Yes, sir. Nandito po yung kapatid niya na lalaki at sinasabi kung maaari daw mapauwi ng maaga. Ganito po ang kaso niya ngayon, ma'am. Mukhang may sakit po talaga, may diferensya po sa pag-iisip na ngayon, may nervous breakdown. And so, wala na bang paraan? Kasi sinasabi ng agency, Ma'am Josephine, 2 weeks pa daw, ma'am. It's about 14 days or so. Tinatanong ng pamilya kung pwede mas maaga po ba kasi hindi na raw po nagsasalita yung kapatid nila ay baka susunod to hindi na kumain, ma'am. Kung nasa SWA siya, she is being taken care of ng SWA doon. May mga medical treatment din dyan. Ibig sabihin kung medyo depressed siya,
syempre hindi pa siya fit to travel. Pag hindi dineclare ng kung sino man yung doktor doon na tumitingin sa kanya, hindi pa yan mapapasakay sa eroplano. Even Okay. the airlines will decline to Okay. take her, no? Okay, okay. So, hintayin natin kung ano yung medical report ng SWA about her. Doon natin malalaman kung kailan siya mapapauwi. But kung sinabing in 2 weeks time, that could be earlier, pero hindi agad-agad. Okay. As in 1 week from now. So parang sinasabi niyo ho, Ma'am Josephine, i-assess muna ho ang kanyang Kalagayan. complete health po niya, no? Definitely, oo. Yes. Kasi kailangan ma-declare siya na fit to travel. Naintindihan niyo, boss? O kahit nagugustuhin man ng OWA na natin dito, pero yung mga doktor doon sa SWA ang magsasabi kung okay siya mag-travel. Ano po? Opo. Kung malusog na siya, nasa tama na pag-iisip, kasi ayaw di siyempre lang magwala ho yung tao. Mahaba-haba ho yung biyahe na yan, sir. 8 oras ho halos yan. Naintindihan niyo na, bossing. Okay na ba sa inyo? Kasi importante dapat naiintindihan ito. Opo. Kasi nga po, kaya lang po. Para maibsan yung pag-aalala, sa SWA na siya. Sabi nga ng Miss Josephine, magsasabi ng doktor talaga magbibigay ng clearance para makasakay ng aeroplano. Okay? Siguro, dagdag na, siguro, no? Pakiusap siguro, Ma'am Josephine, ma'am, no? Yes, oo. Na alagaan ng mabuti para gumaling po agad. Yes, we will also check on her kung Yeah. ano talaga yung Alright, sitwasyon niya ngayon. Alright, Apollo, okay sir? Yun nga pong- Alright, relax ka na ha. Okay na? Opo. Alright, sige.